Tinitigan nila ako ng diretso sa mata at sinabi, "Masyado na kaming busy, inay. Kayang-kaya mo yan mag-isa." Ang sarili kong mga anak, ang mga pinalaki ko, ang pinagbuwisan ko ng buhay, ang pinag-aral ko sa kolehiyo. Hindi nila mahagilap kahit isang hapon para tulungan akong harapin ang isang krisis sa pamilya na sumisira sa akin. Kaya ginawa ko ang eksaktong sinabi nila. Inayos ko mag-isa ang lahat. Binago ko ang buong testamento ko nang hindi ko sinasabi kahit kanino. At nang dumating sila, 6 na buwan ang lumipas humihingi ng mga susi sa lakeside cabin na para bang sa kanila na natagpuan nila ang aking abogado na nakaupo sa sala bukas, ang briefcase mga dokumento nakalatag sa ibabaw ng coffee table. Ang mga mukha nila noon, iyon ang sandaling hindi ko malilimutan habang buhay. Ang pangalan ko ay Elena, 72 taong gulang na ako. Nakatira ako sa Maynila buong buhay ko, nagpalaki ng 3 anak bilang isang solong ina pagkatapos pumanaw ang asawa ko sa edad na 45. Nagtrabaho ako bilang community nurse sa loob ng 33 taon bago ako nagretiro. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman kung saan kayo nanonood. Mag-iwan ng inyong probinsya o bansa sa mga komento. Nakakatulong ito sa akin na malaman na hindi ako nag-iisa at sa totoo lang, ang suporta ninyo ang lahat sa akin. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa kung saan nagsimula ang lahat. Isang Martes ng umaga noong Marso nang tawagan ko ang panganay kong anak na si Maria. Siya ay 48, nakatira sa Cebu, nagtatrabaho sa finance, laging busy. Kailangan kong pag-usapan ng isang seryosong bagay. Ang aking nakababatang kapatid na si Clara ay na-diagnose na may stage 4 cancer at ako'y nawasak. Si Clara at ako ay magkasama sa buong buhay namin. Siya ay 7 lamang, puno ng sigla at buhay ilang buwan lamang ang nakakaraan. Ang diagnosis ay parang pagtama ng tren. "Maria, anak, kailangan ko talagang mag-usap," sabi ko nang sa wakas ay sumagot siya pagkatapos ng 3 tawag. Tungkol kay Auntie Clara. "Nay, papasok na ako sa meeting. Pwede bang mamaya na lang?" "Mahalaga yon, masyado siyang may sakit." "Nay, tawagan ko kayo this weekend, okay? Talaga pong hindi ko kaya ngayon." Pagkatapos, ang mahabang binabaan niya ako. Naupo ako doon sa kusina, hawak pa rin ang telepono sa tenga ko, luha na nagsisimula ng tumulo. Sinabi ko sa sarili ko na baka stress lang siya, trabaho lang. Susubukan ko ang anak kong si Jose. Siya ay 45, nakatira sa Pampanga, nagtatrabaho sa software development. Lagi kaming may magandang relasyon. Alam kong maiintindihan niya. Mas malala ang naging tugon ni Jose. "Nay, alam niyo pong mahal ko kayo, pero halos kada 2 linggo kayo tumatawag na may problema. Noong nakaraang buwan, ang puno ng kapitbahay ninyo ang bumagsak. Noong 1 buwan, ang heater ninyo ang sira. 3 ang anak ko, trabaho kong mabigat, at si Ana halos hindi ako kinakausap dahil sa sobrang trabaho ko. Hindi ako pwedeng maging crisis hotline ninyo. Jose, hindi ito tungkol sa puno o sa heater. Ito ay tungkol sa tita mo. Mamamatay na siya at kailangan ko. Di tumawag ka sa hospice. Tumawag ka sa mga doktor niya. Tumawag ka kung kanino ka man. Masyado akong busy para sa drama na ito ngayon. Bahala ka na. Bahala ka na." 3 salita iyon na umalingaw-ngaw sa isip ko matagal na matapos niyang ibaba ang telepono. Ang bunso kong anak, si Sofia, 29, nakatira sa Baguio, nagtuturo sa high school. Hindi niya man lang sinagot ang mga tawag ko. 3 beses akong tumawag, 3 beses voicemail. Naupo ako sa bahay buong araw na yon, umiiyak. Hindi lang dahil sa diagnosis ni Clara, bagaman iyon ay sapat ng nakakabagsak. Umiiyak ako dahil ang 3 tao na inilaan ko ang buong buhay ko ay hindi makapagbigay ng 5 na minuto para payagan akong ibahagi ang aking kalungkutan. Naalala ko ang lahat ng mga pagkakataon na binitawan ko ang lahat para sa kanila. Nang maghiwalay ang kasal ni Maria, 8 taon na ang nakakaraan, sino ang nagmaneho papuntang Cebu bawat weekend sa loob ng 3 buwan para tumulong sa mga bata? Nang mawala ng trabaho si Jose noong recession, sino ang nagbayad ng mortgage niya sa loob ng 6 na buwan? Nang si Sofia ay dumanas ng mental breakdown sa kanyang unang taon ng pagtuturo, sino ang nag-leave of absence sa trabaho para manatili sa kanya? Ako.
Sa bawat pagkakataon, ako iyon. Ngunit tila naging istorbo na ako. Ang mga problema ko ay drama. Ang pangangailangan ko para sa emosyonal na suporta ay labis na hiling. Sige nga, kung gusto nila akong mag-isa, gagawin ko nga iyon. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking abogado, si Attorney David Reyes. Nakatrabaho ko na siya noon pa nang mamatay ang asawa ko at napanatili ko ng medyo simple ang aking testamento mula noon. Lahat hinati sa 3 sa aking mga anak. Ang lakeside cabin sa Tagaytay na binili ng aking asawa at ako 40 taon na ang nakakaraan at masusing inalagaan kung saan kami nagpalipas ng bawat tag-init kasama ang mga bata. Dapat iyon ay mapunta sa lahat ng 3 ng magkasama. Ang aking ipon, ang mga retirement account ko, ang bahay na tinitirhan ko, lahat hinati ng pantay. At Terley, Reyes, kailangan kong mag-schedule ng appointment. Gusto kong baguhin ng buo ang aking testamento. Elena, okay lang po ba ang lahat? Ang kanyang boses ay nagdadala ng tunay na pag-aalala. Ayos lang po ang lahat. Kailangan ko lang gumawa ng ilang pagbabago. Malalaking pagbabago. Nagkita kami noong Biyernes. Pumasok ako sa opisina niya na may kalinawan na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Hindi ko ito ginagawa dahil sa sama ng loob. Hindi bababa sa iyon ang sinabi ko sa sarili ko. Ginagawa ko ito dahil ipinakita sa akin ng aking mga anak kung gaano nila pinahahalagahan ang aming relasyon. Malinaw nilang ginawa ang kanilang mga prioridad. Gusto kong tanggalin ang aking mga anak bilang pangunahing mga benepisyaryo, sabi ko, habang inilatag ang aking plano. Ang lakeside cabin ay mapupunta kay Emma, ang anak ni Clara. Palagi itong nagustuhan ng pamangkin ko at dinadalaw niya talaga ako. Tumatawag siya para lang kamustahin. Nagdala siya ng sabaw noong taglamig nang magkaroon ako ng pulmonya nang hindi ko man lang hinihingi. Hindi kumurap si Attorney Reyes. Siya ay abogado na sa loob ng 30 taon at marahil ay nakakita na ng mas masahol pa na mga sitwasyon sa pamilya. At ang natitirang bahagi ng iyong ari-arian? Magtatatag ako ng mga charitable trusts, ang lokal na sistema ng aklatan kung saan ako nagtrabaho ng 3 dekada, ang Foundation para sa Cancer Research na gumagamot kay Clara, ang Women's Shelter kung saan ako nagboboluntaryo. Ang mga retirement account ko ay maaaring magpondo ng mga scholarship para sa mga solong ina na bumabalik sa pag-aaral. Ang bahay ko ay maaaring ibenta at ang mga nalikom ay hatiin sa mga organisasyong ito. At ang aking mga anak ay makakatanggap ng tig 1,000 piso, sapat lamang upang hindi nila masabing nakalimutan ko sila o hindi ako nasa tamang pag-iisip. Gusto kong maging malinaw na ito ay sinadya. Dahan-dahang tumango si Attorney Reyes habang nagtatala. Elena, kailangan kong itanong, sigurado ka ba rito? Ang mga desisyon sa ari-arian na ginawa sa gitna ng matinding emosyon ay maaaring pagsisihan sa bandang huli. Hindi pa ako naging kasing sigurado sa anumang bagay sa buhay ko. Sabi nila, bahala ako, kaya gagawin ko nga. Sa loob ng susunod na 3 linggo, masusing inihanda ni Attorney Reyes ang lahat. Isinama namin ang mga tiyak na probisyon na magpapahirap sa pagkontra sa testamento. Sumailalim ako sa isang cognitive assessment kasama ang isang psychologist upang idokumento na ako ay nasa tamang pag-iisip. Nagvideo kami habang ipinapaliwanag ko ang aking mga desisyon, kalmado at malinaw, na ginagawang malinaw na walang nagmanipula o nagpilit sa akin. Ito ang aking pinili, ginawa ng may buong kamalayan at intensyon. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paggawa ng desisyon. Ito ay ang pagpapanatiling lihim nito. Sa tuwing tatawag si Maria na may superficial na usapan tungkol sa kanyang mga plano sa bakasyon, gusto kong sumigaw. Sa tuwing magpapadala si Jose ng kanyang obligatoryong buwanang text na nagtatanong kung kumusta ako, gusto kong sabihin sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman ko. Si Sofia ay patuloy na halos wala. Lumalabas paminsan-minsan na may dahilan tungkol sa pagiging overwhelmed sa trabaho. Wala sa kanila ang bumisita, kahit isang beses sa mga buwang iyon habang mabilis na bumababa ang kalagayan ni Clara. Nagpalipas ako ng maraming oras sa tabi ng higaan ni Clara, hawak ang kanyang kamay, tumutulong sa mga appointment sa doktor,
namamahala ng kanyang mga gamot. Nandyan din si Emma, ang aking kahangahangang pamangkin na nag-leave ng trabaho para tumulong sa pag-aalaga sa kanyang ina. Umiiyak kami ng magkasama, nagtawanan sa mga lumang alaala, at umupo sa komportabling katahimikan sa mga pinakamahirap na araw. Pumanaw si Clara noong huling bahagi ng Mayo, 8 linggo lamang matapos ang kanyang diagnosis. Ang libing ay naganap noong isang magandang Sabado ng umaga. Si Maria ay huling dumating, palaging tinitingnan ang kanyang telepono sa buong seremonya. Si Jose ay dumalo, ngunit umalis kaagad pagkatapos sinasabing mayroon siyang soccer game na pupuntahan. Si Sofia ay dumating, ngunit gumugol ng kalahati ng reception sa pagrereklamo tungkol sa kanyang prinsipal. "Nay, siguradong napakahirap nito para sa inyo," sabi ni Maria, binigyan ako ng isang mabilis na yakap. "Pagkawala ng inyong kapatid. Nais kong sabihin, alam niyo ba kung ano ang mahirap? Ang tawagan kayo noong nalaman kong may sakit siya at sabihan na ako'y nagiging OA. Ngunit hindi ko sinabi. Tumango lang ako at sinabing, "Oh, mahirap nga." "Uy, dapat mag-usap tayo agad tungkol sa lakeside cabin," banggit ni Jose habang papaalis. Iniis mo ni Sofia, "Nay, baka pwede natin gamitin yan ngayong summer. Lumalaki na ang mga bata at maganda sana kung magkaroon tayo ng family time." Ang lakeside cabin. Siyempre, iyon ang iniisip nila sa libing ng kanilang tita. Hindi tungkol sa akin na nagluluksa sa pagkawala ng aking nag-iisang kapatid. Hindi tungkol sa kung paano ko ginugol ang huling 2 buwan na nakikita siyang namamatay. "Pag-uusapan natin mamaya," sabi ko lang. "Actually, Nay, naiisip ko rin yan," dagdag ni Sofia, biglang lumitaw sa tabi ni Jose. "Ngayong nagkakaedad na kayo, baka magandang pag-usapan na ang inyong estate planning. Alam nyo, para lang masiguradong maayos ang lahat para sa kapayapaan ng isip nyo." Kapayapaan ng isip ko. Hindi nila inalala ang kapayapaan ng isip ko noong ako'y gumuho dahil sa diagnosis ni Clara. Ngunit ngayon na gusto nilang masigurado ang kanilang mana, biglang naging mahalaga ang aking kapakanan. "Maayos na ang lahat," sabi ko sa kanila. "Nagkita na ako sa abogado ko ilang buwan na ang nakakaraan. Lahat ay ayos na." "Oh, mabuti naman," Maria joined the conversation. "So ang bahay at ang lakeside property ay nakaayos na para maayos na matransfer. Legal na lahat, hindi na kailangan ni Inay mag-alala pa." Tila nasiyahan sila sa sagot na iyon na binibigyang kahulugan ang aking mga salita sa paraang gusto nila. Inakala nila na ang ayos na lahat ay nangangahulugang lahat ay maayos na nakabalot para sa kanila, na mamana. Hindi nila alam kung ano talaga ang nagawa ko. Sa buong tag-init, lumalalang ang pagiging entitled nila. Nagsimula si Maria na magplano ng renovation sa lakeside cabin, nagpapadala sa akin ng mga larawan ng modernong kasangkapan at nagtatanong ng opinyon ko. Hindi siya humihingi ng pahintulot. Tinatrato na niya ito na parang sa kanya. "Sa tingin ko dapat muna nating i-update ang kusina," isinulat niya sa family group chat noong Hulyo. "Ang mga appliances na yan galing pa ng 90s. Jose, okay ka lang bang hatiin ang gastos? Pag-uusapan natin ang schedule kapag nailipat na ni Inay ang deed." Sumagot si Jose. "Sounds good. Nay, ano po ang proseso para matransfer ang property? Kailangan po ba natin ng abogado o pwede na sa county office lang?" Singit ni Sofia. "Ibenta na rin po ba natin ang bahay ni Nanay o maghihintay pa? Iniisip ko lang po ang timing sa market." Tinitigan ko ang aking telepono. Binabasa ang mga mensaheng ito sa pagkamangha. Pinaplano nila ang pamamahagi ng aking ari-arian na parang patay na ako. Nakaupo ako sa aking sala, buhay na buhay, pinapanood silang hinahati-hati ang aking pinaghirapan at mga ari-arian sa pamamagitan ng text message. Hindi ako sumagot sa group chat. Sa halip, tinawagan ko si Emma. "Kumusta ka na?" tanong ko. Nahihirapan pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang ina at palagi ko siyang kinakamusta. "May mga araw po na mas mahirap, Auntie Elena," pag-amin niya. "Pero kinakaya ko naman po. Kayo po?" "Okay lang ako. Makinig ka, gusto kong may sabihin sa'yo. Nagkaroon ako ng ilang pagbabago sa aking estate plan at ang lakeside cabin ay mapupunta sa'yo." May mahabang katahimikan. "Po? Auntie Elena? Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Sigurado po kayo? Paano si Maria, Jose at Sofia?"
Ganap na sigurado. Ang bahay na iyon ay naglalaman ng mga alaala ng iyong ina, ng ating mga tag-init. Lagi mo itong nagustuhan at lagi mo itong nirerespeto. Dapat mapunta ito sa isang taong nagpapahalaga dito sa kung ano ito, hindi sa halaga nito sa merkado. Talaga pong honored ako, pero hindi po ba ito magdudulot ng problema sa mga anak ninyo? Iyon ang concern ko, hindi mo na kailangang problemahin. Gusto ko lang malaman mo, huwag mo munang sabihin sa kahit sino. Kapag dumating ang tamang panahon, matatanggap mo ang lahat ng dokumentasyon. Pumasok ang Agosto at lumipas ang Setyembre. Lalo pang tumindi ang mga demand ng aking mga anak. Nais ni Maria na magplano ng family meeting tungkol sa aking mga pananalapi. Nagmungkahi si Jose na ibenta ko ang aking bahay at lumipat sa isang retirement community para magkaroon ng mga asset. Si Sofia ay nagsimulang magpadala ng mga link sa mga financial advisor na dalubhasa sa mga senior estate transition. Wala ni isa sa kanila ang dumalaw. Wala ni isa sa kanila ang tumawag para itanong kung paano ako nakakayanan ang pagkamatay ni Clara. Ang bawat pag-uusap ay bumabalik sa pera, ari-arian at kanilang mga inaasahan. Pagkatapos ay dumating ang Oktubre. Nagpalipas ako ng isang tahimik na linggo ng hapon, nagbabasa nang marinig ko ang mga sasakyan na pumapasok sa aking driveway. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang 3 sasakyan nila. Hindi nila sinabi sa akin na darating sila. Dumating lang sila, malinaw na nagpaplano ng isang ambush. Bago pa man ako makapunta sa pinto, naglalakad na sila papasok. Maria muna, sinundan ni Jose at Sofia. May hawak silang mga papeles, tunay na mga nakaimprentang dokumento. Nay, kailangan nating mag-usap, inanunsyo ni Maria. Halos hindi ako binati. Gumawa kami ng mga papeles para mas mapadali ang mga bagay-bagay. Nakatayo ako sa sarili kong pasilyo. Pinapanood ang aking 3 anak na pumasok sa aking bahay nang walang paalam, nagdadala ng mga papel na kanilang inihanda nang walang aking kaalaman o pahintulot. Nakakabigla ang katapangan. Mga papeles para saan eksakto? Tanong ko, pinapanatili ang aking tinig na matatag. Si Jose ay sumulong. Nay, mahal ka namin. Pero nag-usap kami at sa tingin namin ay panahon na para maging praktikal. 72 ka na. Mag-isa ka lang sa malaking bahay na ito. Nakahanap si Sofia ng napakagandang assisted living facility. Hindi ko kailangan ng assisted living. Perpekto ang kakayahan ko. Hayaan mo akong matapos, putol ni Jose. Hindi namin sinasabi na kailangan mo ito ngayon. Ngunit sa kalaunan ay kakailanganin mo at makatuwirang magsimulang magplano. Ang mga papeles na ito ay magbibigay sa amin ng power of attorney at magpapahintulot sa amin na pamahalaan ang iyong mga pananalapi at ari-arian para sa iyong proteksyon. Proteksyon ko? Ulit ko. O para sa inyong kaginhawahan. Tumigas ang ekspresyon ni Maria. Huwag kang maging mahirap tungkol dito. Sinusubukan naming tulungan ka. Nag-usap na kami ng mga abogado. Nag-usap na kayo ng mga abogado tungkol sa aking ari-arian nang hindi ako isinasama sa usapan. Dahil alam naming magre-react ka ng ganito, sabi ni Sofia, ang kanyang tinig ay matalim, naging emosyonal at depensibo. Kami ang mga anak mo, kami ang nagbabantay sa iyo. Nagbabantay sa akin? Kailan ang huling pagkakataon na may nagbantay sa akin? Noong namamatay si Clara? Nasaan kayo? Noong tinawagan ko kayo? Wasak ang puso at takot? Ano ang sinabi niyo sa akin? Natahimik ang silid. Malinaw na hindi nila inaasahan na babanggitin ko iyon. Iba yon, Maria sa wakas ay nagsabi. Naging OA ka lang noon. Kapatid ko ay namamatay sa cancer. Kailangan ko ang mga anak ko. At sinabi niyo sa akin na OA ako at bahala na ako sa sarili ko, kaya iyon mismo ang ginawa ko. Ano ang ibig sabihin niyan? Mata ni Jose ay nanliit. Ibig sabihin, inayos ko ang mga usapin ko tulad ng sabi ninyo. Sige, oo, maaaring mas supportive kami noong panahong iyon, pag-amin ni Sofia. Bagaman ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na sinusubukan lang niyang mag-de-escalate. Pero tungkol ito sa iyong kinabukasan, sa pagtiyak na inaalagaan ka. Inaalagaan ako, lahat ay nakaayos na. Kung gayon, dapat madali lang pirmahan ang mga papeles na ito, sabi ni Maria. Iniabot ang mga dokumento sa akin. Formal lang nila itong ginagawa ang mga pinag-uusapan natin.
Ilipat ang deed ng lakeside cabin sa ating tatlo ngayon para mapamahalaan natin ito ng maayos. Mag-set up ng joint accounts para makatulong tayo sa mga bayarin. Lumabas kayo sa bahay ko. Napatigil sila. Nay, nagsimula si Jose. Sabi ko, lumabas kayo. Pumasok kayo sa bahay ko nang walang paalam na may mga legal na dokumento na inihanda ninyo sa likod ko, sinusubukang manipulahin ako na isuko ang aking ari-arian at pananalapi. Lumabas kayo ngayon. Hindi makatwiran si nanay, tumaas ang boses ni Maria. Kami ang mga anak mo. Dapat mapunta sa amin ang lahat ng pag-aari mo. Sinusubukan lang naming gawing madali ang proseso. Para sa sarili ninyo? Para sa sarili ninyo? Hindi para sa akin. Wala kayong pakialam sa akin. Hindi iyon patas, sabi ni Sofia. Kami ay busy, ngunit nagmamalasakit kami sa iyo. Busy ka, laging busy ka, ngunit hindi kailanman masyadong busy para lumitaw at humingi ng aking mga ari-arian. Ngayon, umalis na kayo bago ko tawagin ang pulis. Hindi sila agad umalis. Tumayo sila doon na bigla na ako ay lumalaban sa kanila na hindi ako sumusunod sa kanilang presyon. Tumingin si Maria kay Jose, malinaw na umaasang siya ang mamumuno at mangangatwiran sa akin. Si Jose ay tumingin kay Sofia, marahil umaasa na magagamit niya ang kanyang tinig ng guro para pakalmahin ang sitwasyon. Nay, kung hindi ka makikipagtulungan dito, mapipilitan kaming gumawa ng legal na aksyon, sabi ni Maria ng malamig. Maaari naming ipetisyon ng korte na ideklarang wala kayong kakayahan. Ayan na, ang banta. Ang maskara ay sa wakas ay bumagsak ng lubusan. Hindi ito tungkol sa aking kapakanan o sa aking pangangalaga. Ito ay tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa pagkuha nila ng aking ari-arian habang ako ay buhay pa. Kalmado akong lumapit sa aking telepono. Tatawag na ako ng pulis. May 30 segundo kayong umalis sa aking ari-arian. Baliw ka na, sabi ni Sofia. Kami ang pamilya mo. Hindi ganito ang trato ng pamilya. Hindi ganito ang pagdadala ng mga legal na papeles para nakawin ang ari-arian ng isang tao. Hindi pinapamukha ng pamilya sa sarili nilang ina. Sinimulan kong mag-dial. Doon na sila gumalaw, kinukuha ang kanilang mga papeles, binabato ako ng galit na tingin. Si Maria ay huminto sa pinto. Magsisisi ka, tapos na kami sa pagtulong sa'yo. Kapag kailangan niyo ako, huwag na kayong tatawag. Hindi ko na kayo maaasahang tawagan sa loob ng maraming taon, sagot ko. Hindi nito binabago ang anumang bagay. Umalis sila, umuungol ang mga gulong habang papalayo sila. Isinara ko ang pinto sa likod nila, nanginginig ang mga kamay at umupo sa aking sala. Isang bahagi ko ay natatakot, isang bahagi ko ay nasasabik. Sa wakas ay lumaban ako, ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Ang banta ni Maria tungkol sa legal na aksyon ay totoo. Agad kong tinawagan si Attorney Reyes. Sinubukan nila akong dakmain gamit ang mga power of attorney papers. Sinabi ko sa kanya na banta nila akong ideklarang wala akong kakayahan. Pumirma ka ba ng kahit ano? Ang kanyang boses ay matalas, nakatutok. Hindi, itinapon ko lang sila, pero lalala pa yan. Magaling. Huwag kang pumirma ng kahit ano. Huwag kang sumang-ayon sa anumang pagpupulong kasama sila ng mag-isa at idokumento ang lahat. Bawat text, bawat tawag, bawat interaksyon, kailangan natin ng record. Sa susunod na X na linggo, sinubukan nila ang lahat. Nagpadala si Maria ng certified letters na nagsasabing ako ay panganib sa aking sarili. Nakipag-ugnayan si Jose sa doktor ko na sinusubukang kumuha ng medical records na susuporta sa isang competency hearing. 2 beses pang nagpakita si Sofia sa bahay ko, bawat isa ay may ibang mga estratehiya. Una, mapagpatawad at manipulative. Pagkatapos ay galit at mapag-akusa. Idinokumento ko ang lahat tulad ng itinuro ni Attorney Reyes. Nag-install ako ng mga security camera. Sinave ko ang bawat text message, bawat email, bawat voicemail. Gumagawa sila ng kaso laban sa akin, ngunit gumagawa ako ng mas malakas na kaso na nagpapakita ng kanilang panliligalig at motibasyon sa pananalapi. Ang pinakamasamang bahagi ay dumating noong unang bahagi ng Disyembre. Nag-post si Maria sa social media ng isang bagay na bihira niyang gawin, na may mahabang emosyonal na mensahe tungkol sa kung gaano siya nag-aalala para sa kanyang naghihingalong ina
na tumatangging tumulong at gumagawa ng mga irasyonal na desisyon. Ipininta niya ang sarili bilang ang debotong anak na humaharap sa isang mahirap, posibleng sinili na magulang. Ang mga kaibigan at malalayong kamag-anak ay nagsimulang lumapit sa akin, nag-aalala, nag-aalok na kausapin ako tungkol sa pagtanggap ng tulong. Ang manipulasyon ay sopistikado. Nilalason nila ang balon, lumilikha ng isang naratibo kung saan sila ang nagmamalasakit na mga anak at ako ang problema. Ngunit nagkamali sila ng isang kritikal na bagay. Minamaliit nila ako. Inakala nila na ako ay isang walang kalaban na matandang babae na sa huli ay bibigay sa ilalim ng presyon. Hindi nila isinaalang-alang ang katotohanan na ako ay nagtrabaho ng 33 taon bilang isang community nurse na humaharap sa mga mahihirap na teenager, manipulative na mga magulang at komplikadong administrative politics. Alam ko kung paano magdokumento, kung paano bumuo ng isang kaso, at kung paano manatiling 3 hakbang sa unahan. Sa kalagitnaan ng Disyembre, nagpadala si Maria ng text sa family group chat. Pupunta kami sa lakeside cabin ngayong weekend. Napagpasyahan namin na panahon na para simulan itong gamitin ng maayos. Malinaw na hindi na ito napapanatili ni inay. Kailangan namin ang mga susi. Iyon na. Iyon ang sandaling hinihintay ko. Sa wakas ay gumawa sila ng isang demand na magagamit ko. Agad akong sumagot. Ang lakeside cabin ay hindi available. Hindi kayo welcome doon. Maria, ito ang aming mana. Huwag kang maging selfish. Jose, darating kami kahit gusto mo o hindi. Karapatan naming ma-access ang ari-arian na yon. Sofia, hindi mo kami mapipigilan sa aming sariling hinaharap. Lahat tayo ay benepisyaryo. Hindi ako sumagot. Sa halip, tinawagan ko si Atty. Reyes. Pupunta sila sa lakeside cabin ngayong Sabado. Iniisip nila na may karapatan sila doon. Perpekto, sabi ni Atty. Reyes. Nandun ako. Pag-usapan na natin ito. Dumating ang Sabado ng umaga. Maagang nagmaneho ako papunta sa lakeside cabin, kumakabog ang puso ko. Dumating si Atty. Reyes pagkatapos, briefcase sa kamay, nag-setup kami sa sala. Ang mismong sala kung saan ang aking asawa at ako ay nanood ng aming mga anak na lumaki sa mga summer vacation. Kung saan kami ay naglalaro ng board games at nag-roast ng marshmallows at lumikha ng uri ng mga alaala na dapat ay may kahulugan. Naghintay kami. Sinuri ni Atty. Reyes ang mga dokumento habang nagkakape ako. Sinusubukang pigilan ang aking mga kamay na manginig. Bandang 11 sa akin, narinig namin ang mga sasakyan na papalapit. Lahat ng 3 ay dumating, gaya ng inaasahan ko. Ang SUV ni Maria, ang truck ni Jose, ang sedan ni Sofia. Dinala rin nila ang kanilang mga pamilya. Nakikita ko ang mga apo sa mga sasakyan. Inakala nila na ito ay magiging isang selebrasyon, isang family weekend sa lakeside cabin. Marahil ay nagplano silang palitan ang mga kandado pagkatapos ng pagbisitang ito. Marahil ay magsimula na ring maglipat ng muwebles. Pinanood ko sa bintana habang sila ay bumababa, tumatawa, nagdadala ng mga bag at cooler. Si Maria ay nasa kanyang telepono na. Marahil ay kinukunan ng litrato ang bahay para sa kanyang renovation plans. Si Jose ay tumuturo sa dock, nagsasalita sa kanyang teenager na anak. Si Sofia ay nagbababa ng tila, sapat na grocery para sa isang linggo. Lumakad sila papunta sa harap na pinto. Sinubukan ni Maria ang kanyang susi, isang lumang kopya na nakalimutan kong hawak niya mula pa noong ilang taon. Hindi ito gumana. Napalitan ko ang mga kandado ilang buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos mismo ng meeting ko kay Atty. Reyes, kumatok siya ng naguguluhan. Pagkatapos ay kumakatok ulit ng mas malakas. Nay, nandyan po ba kayo? Binuksan ko ang pinto. Ang ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niyang nakaupo si Atty. Reyes doon sa kanyang suit, bukas ang briefcase, mga legal na dokumento na nakalatag sa ibabaw ng coffee table. Ipagmamalaki ko ang sandaling iyon magpakailanman. Anong ginagawa niya rito? Demanding ni Maria. Pinapunta ako ni Elena, sabi ni Atty. Reyes ng mahinahon. Pakiusap pumasok, may mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Dahan-dahan silang pumasok, ang pagkalito ay nagiging hinala.
Ang asawa ni Jose ay nanatili sa labas kasama ang mga bata, nararamdaman na hindi ito ang family weekend na kanilang pinlano. Kung nanonood ka pa rin, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito. Hindi ka maniniwala sa susunod na nangyari. Ang aking mga anak ay nakatayo sa sala ng lakeside cabin, nakatingin sa mga dokumento na nakalatag sa ibabaw ng coffee table. Si Atay Reyes ay nanatiling nakaupo, propesyonal at mahinahon. Ako ay nakatayo sa tabi ng fireplace, ang aking mga kamay ay magkasama sa harap ko para hindi manginig. "Ano ito?" tanong ni Jose, ang kanyang boses ay mahigpit. "Ito ang binagong estate plan ng iyong ina," sabi ni Atty. Reyes. "Hiniling niya sa akin na repasuhin ito kasama ninyong lahat ngayon dahil sa inyong mga kamakailang demand tungkol sa kanyang ari-arian." Binago? Naging maputla ang mukha ni Maria. "Nang baguhin ko ang aking buong testamento noong Marso," sabi ko ng mahina. "Pagkatapos niyo lahat sabihin sa akin na ayusin ko ang problema ko, kaya ginawa ko." Si Sofia ay tumingin kina Atty. Reyes at sa akin. "Ano ang ibig mong sabihin? Marso ay ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi mo sinabi. Hindi ko na kailangang sabihin. Ginawa ninyong malinaw na ang aking mga alalahanin ay hindi mahalaga sa inyo. Masyado kayong busy para sa aking drama. Kaya, inayos ko ang aking mga affairs ng tahimik at legal nang hindi ko kayo binabagabag ng mga detalye." Binuksan ni Atty. Reyes ang isang folder at kumuha ng mga dokumento. "Diretso na ako sa punto. Tinanggal ni Elena ang lahat ng tatlo sa inyo bilang pangunahing mga benepisyaryo ng kanyang ari-arian. Ang Lakeside Cabin ay itinalaga para kay Emma Patterson, ang kanyang pamangkin. Ang natitirang ari-arian, kabilang ang pangunahing tirahan at mga financial asset ni Elena, ay ipamamahagi sa iba't ibang mga charitable organizations at trusts." Ang katahimikan ay nakakabingi. Hinawakan ni Maria ang gilid ng coffee table na parang mahuhulog siya. "Binibigay mo ang lakeside cabin kay Emma? Ang aming lakeside cabin? Hindi ito naging bahay ninyo," sabi ko ng matatag. "Amin iyon ng iyong ama. Kami ang bumili niyan. Kami ang nag-alaga niyan. Kami ang nagbayad niyan. Ang katotohanang nagbakasyon kayo dito, noong bata pa kayo, ay hindi nangangahulugang sa inyo na iyan." "Ito ay kabaliwan." Tumaas ang boses ni Jose. "Hindi mo kami pwedeng tanggalin sa iyong testamento dahil lang busy kami noong tinawagan ka tungkol kay Aunt Clara." "Hindi ito tungkol sa isang tawag," pabalik kong sabi. "Ito ay tungkol sa maraming taon na pagtrato sa akin na parang istorbo. Ito ay tungkol sa iyo na nagsasabi sa akin na ako inagiging OA kapag ang aking kapatid ay namamatay. Ito ay tungkol sa iyo na pagpunta dito at paghingi ng mga susi sa isang ari-arian na hindi mo pagmamay-ari. Ito ay tungkol sa iyo na pilitin akong pumirma ng power of attorney papers para makontrol ninyo ang pera ko habang ako ay buhay pa." "Sinusubukan naming tulungan ka," sumigaw si Sofia. "Tulungan ako. Sinusubukan niyong tulungan ang sarili ninyo. Bawat pag-uusap sa nakaraang taon ay tungkol sa aking ari-arian, aking property, kung ano ang inyong mamamana. Hindi isang beses na tumawag ang isa sa inyo para lang kamustahin ako. Hindi isang beses na dumalaw ang isa sa inyo para lang makasama ako. Lahat ay tungkol sa kung ano ang makukuha ninyo." Tumingin si Maria kay Atty. Reyes. "Hindi ito tatagal sa korte. Malinaw na hindi siya nasa tamang pag-iisip. Kokontrahin namin ito." Hindi kumurap si Atty. Reyes. Naka-anticipate ako sa argumentong iyan. Si Elena ay sumailalim sa isang buong cognitive evaluation ng isang lisensyadong psychologist. Napakahusay ng kanyang score. Mayroon din kaming video documentation ng kanyang malinaw at rasyonal na pagpapaliwanag ng kanyang mga desisyon. Karagdagan pa, mayroon akong detalyadong talaan ng inyong mga pagtatangka na pilitin siya, kasama na ang insidente ng power of attorney at ang inyong mga social media post na nagtatanong tungkol sa kanyang kakayahan. Namula ang mukha ni Jose. "So, yun na nga, pinarurusahan mo kami dahil hindi kami nagbaba ng lahat tuwing may krisis ka. Hindi ka pa rin nakikinig," sabi ko. Ang aking tinig ay bahagyang nabasag. "Hindi ko kayo pinarurusahan. Pinoprotektahan ko ang sarili ko at ginagawaran ko ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Nandyan si Emma para kay Clara.
Nandyan siya para sa akin. Ang mga charities na sinusuportahan ko ay may kahulugan sa akin at sa iyong ama. Ito ang aking mga pinili na ginawa ng may malinaw na isip at buong puso. Paano naman kami? Tanong ni Sofia. Mga luha ay nabubuo. Kami ang mga anak mo. Nagpalaki kami ng mga pamilya. Mayroon kaming mga gastusin. Nag-asahan kayo. Nag-asahan kayo sa pagkamatay ko. Putol ko. Nag-asahan kayo na mamamatay ako para makakalam ng pera kayo. Naririnig niyo ba ang inyong sarili? Hindi ninyo pinagdadamayan ang relasyon na nawala sa atin. Pinagdadamayan ninyo ang mana. Naglabas si Atty. Reyes ng isa pang dokumento. Bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng eksaktong 1,000 piso mula sa ari-arian ni Elena. Sapat na yon para pigilan kayong sabihing nakalimutan niya kayo o ang testamento ay naisagawa ng may mali. Ito ay isang sadya, dokumentadong desisyon. Mahigpit na tumawa si Maria. 1,000 piso. Pagkatapos ng lahat, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa lahat. Ulit ko. Lahat ay ang pagbabayad ko sa inyong edukasyon. Lahat ay ang pag-aalaga ko sa inyo sa bawat krisis. Lahat ay 30 taon ng mga kaarawan at mga piyesta at mga sakripisyo. At ano ang nakuha ko bilang kapalit? Ito ay paghihiganti, sabi ni Jose ng patay na. Ikaw ay isang mapaghiganti, mapait na matandang babae. Maaaring ako nga, pag-amin ko. O marahil ako ay isang tao lamang na sa wakas ay natutunan na ang dugo ay hindi naguutos sa akin na tiisin ang pagtrato na parang basura. Kayo ang nagturo sa akin ng araling iyon. Kayo ang nagturo sa akin na ang pagiging busy ay mas mahalaga kaysa pagiging mabait. Na ang mga tawag sa telepono ay mga istorbo sa halip na koneksyon. Na ang kalungkutan ng inyong ina ay drama, ngunit ang inyong mga demand sa mana ay makatuwiran. Tumayo si Atty. Reyes, kinokolekta ang kanyang mga dokumento. Ang pagpupulong na ito ay tapos na. Ang testamento ay legal, nakapaloob, at hindi mababago. Si Elena ay nasa tamang pag-iisip at katawan, at siya ay may buong karapatang ipamahagi ang kanyang ari-arian ayon sa kanyang nais. Pinapayuhan ko kayo laban sa anumang legal na hamon. Ito ay magiging magastos at hindi matagumpay at lalo lamang nitong sisirain ang inyong relasyon sa inyong ina. Anong relasyon? Sabi ni Maria. Sinira niya lang ang anumang relasyon na mayroon kami. Hindi, sabi ko ng mahina. Kayo ang sumira nito ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi lang kayo napansin dahil hindi kayo nakikinig. Hindi kayo kailanman nakikinig maliban kung gusto nyo ng bagay mula sa akin. Nagsimula silang umalis. Si Jose na humihila sa braso ni Sofia, si Maria na unang lumabas ng may taas ng noo, sinusubukang panatilihin ang ilang dignidad. Sa pinto, lumingon si Sofia. Sulit ba ang pagkawala ng iyong mga anak dahil sa pera? Hindi ko nawala ang aking mga anak dahil sa pera, sagot ko. Nawala ko ang aking mga anak matagal na noon. Tinigilan ko lang ang pagpapanggap na hindi ko napapansin. Umalis sila. Ang pinto ay sumara. Ang bahay ay naging tahimik. Si Atiman Reyes at ako ay tumayo doon ng ilang sandali. Ang bigat ng mga nangyari ay unti-unting lumulubog sa amin. Okay ka lang ba? Tanong ni Atiman Reyes ng marahan. Tumango ako. Pinupunasan ang mga luha na hindi ko napansin na tumulo. Okay lang ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, okay lang talaga ako. Inayos ni Atty. Reyes ang kanyang briefcase, binibigyan ako ng sandali para makapagpahinga. Ginawa mo ang tama, Elena. Nakakita ako ng maraming pagtatalo sa ari-arian sa aking karera, ngunit bihirang makakita ako ng isang tao na humawak nito na may kasing dignidad ng ipinakita mo ngayon. Hindi ko nararamdaman na may dignidad ako, pag-amin ko. Pagod na pagod ako. Normal iyan. Ngunit nanindigan ka. Pinrotektahan mo ang iyong sarili. Kailangan niya ng tapang. Inabot niya sa akin ang isang card. Kung sila ay makipag-ugnayan sa iyo at malamang na makipag-ugnayan sila, huwag makipag-usap ng mag-isa. Tawagan mo muna ako. Idokumento ang lahat. At tandaan, hindi mo sila utang ng mga paliwanag o paghingi ng tawad. Pagkaalis ni Ate Reyes, naupo ako sa sala ng matagal, nakatingin sa lawa sa labas ng bintana.
Ang bahay na ito ay naglalaman ng napakaraming alaala. Ang aking asawa na nagtuturo sa mga bata na mangisda mula sa pantalan, mga summer barbecue, mga huling pag-uusap sa gabi sa porch, ang tunog ng pagtawa ng mga bata na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ngunit ang mga batang iyon ay lumaki na naging mga matatanda na halos hindi ko na makilala. Mga matatanda na nagpapahalaga sa aking pera higit pa sa aking presensya. Umugong ang aking telepono. Isang text mula kay Emma. Auntie Elena, okay lang po kayo? Sumigaw po si Maria tungkol sa testamento. Sabi ko po, ayoko pong maging parte nito. Tinawagan ko siya pabalik. Huwag kang mag-alala na maging parte nito. Ito ang desisyon ko at nanindigan ako dito. Mabait ka sa akin. Nandoon ka para sa iyong ina. Ang bahay ay dapat mapunta sa isang taong nagmamahal dito sa tamang dahilan. Talaga pong honored ako, pero nag-aalala ako para sa inyo. Ligtas po ba kayo? Minamaliit po ba kayo nila? Okay lang ako. Inaayos ng abogado ko ang lahat. Ikaw, kumusta ka na? Alam kong ito ay dapat stressful. Nag-usap kami ng isang oras tungkol sa kanyang ina, tungkol sa kalungkutan, tungkol sa pag-usad. Naalala ko kung ano ang pakiramdam ng tunay na koneksyon. Hindi transactional, hindi kondisyonal, tanging tunay na pagmamalasakit sa pagitan ng dalawang tao na nagpapahalaga sa isa't isa. Ang mga sumunod na linggo ay tahimik. Hindi nakikipag-ugnayan ang aking mga anak. Walang tawag, walang text, walang pagtatangkang makipagkasundo. Ipinakita nila ang kanilang tunay na mga prayoridad. At ngayon na ang mga prayoridad na iyon ay tinanggihan, wala na silang pakialam sa akin. Isang bahagi ko ang nagluluksa sa katotohanan iyon. Isang bahagi ko ang nakakaramdam ng ginhawa. Nagpasko ako kasama si Emma at ang kanyang pamilya. Nagluto kami, nagbigayan ng mga simpleng regalo at nanood ng mga lumang pelikula. Hindi ito ang malaking family gathering na minsan kong inisip para sa aking pagtanda, ngunit ito ay mainit, totoo at walang ulterior motives. Noong Enero, nakatanggap ako ng isang formal na liham mula sa abogado ni Maria na nagbabanta na kukontrahin ang testamento. Sumagot si Attorney Reyes gamit ang aming mga dokumentasyon, ang psychological evaluation, ang video testimony, ang mga talaan ng kanilang mga pagtatangka sa coercion. Ang hamon ay binawi sa loob ng 2 linggo. Alam nilang hindi sila mananalo. Ang lakeside cabin ay naghihintay kay Emma, inaalagaan at minamahal. Ang aking ari-arian ay magpopondo ng mga scholarship, pananaliksik at suporta para sa mga taong nangangailangan nito. Ang aking buhay ay tila mas magaan ngayon. Walang pasanin ng mga anak na nakikita ako bilang isang mana kaysa isang tao. Ginawa ko ito mag-isa, tulad ng sinabi nila sa akin. At sa paggawa nito, nabawi ko ang aking dignidad, ang aking autonomiya at ang aking kapayapaan. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pagmamahal ay ang pagkilala kung kailan ito ay isang panig at pagkakaroon ng tapang na itigil ang pagbibigay sa mga taong alam lamang kung paano kumuha. Iyon ang kwento ko. Salamat sa pakikinig.